Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ayaw pangalanan ang source ng SMNI anchor na si Jeffrey K. Eric Celis nang tanungin kung saan galing ang impormasyon sa umano'y bilyong pisong ginasta ng Office of the House Speaker sa international travel nito. Dahil dyan, pinasight in contempt si Celis, kasama na rin ang co-anchor nitong si Lorraine Badoy. Samantala, nagisa rin sa komite sa Kongreso ang SMNI officials dahil naman sa umano'y reklamo at posibleng mga paglabag sa prangkisa. Narito ang ating balitang A to Z. Naging mainit ang talakayan sa ikalawang pagdinig sa komite sa Kamara ukol sa mga nakikitang paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network o SMNI. Simula pa lang, naungkat na ang patong-patong na mga reklamong kinakaharap ng outlet. We have found out that SMNI or Suara Sub for that matter is facing several cases. Not only in the courts, but in KBP, MTRCB, NTC. Patuloy naman ang pagtanggi ni SMNI anchor K. Eric Celis na pangalanan ng source ng kanyang inereng impormasyon ukol sa umano'y bilyong pisong ginasta ng Office of the House Speaker sa international travel. Mr. Celis, the source, please. In our constitutional democracy, only the courts can interpret the laws, not Congress. Okay. So I will not answer that question because I believe Congress does not have the right to interpret laws. I move to contempt, to cite for contempt Mr. Celis for on these two grounds under Section 11. So move, Mr. Chair. Bukod kay Celis, na-cite rin in contempt ang co-anchor nitong si Lorraine Badoy. Clearly, no, nagsisinungaling kayo, Ma'am Badoy. Dahil sinasabi nyo, kumikita kayo sa pagiging co-producer, pero hindi nakalista po sa breakdown ng inyong mga revenue. Acting in a disrespectful manner because she was found lying, Mr. Chair, that would be my reason to make a motion to declare her in contempt. Samantala, nagisa rin ng SMNI officials ukol naman sa pagpapalit ng namumuno ng kumpanya nang walang pahintulot ng Kongreso. First, it was Pastor Kibuloy who had the controlling interest. Then there was a change in 2022. It was by succession, Mr. Chair, because Pastor Kibuloy technically retires. He's already 73 years old. I'm just not asking about his retiring, Mr. Chair. It's the transfer of the controlling interest. Gayon din ang issue sa umano'y pakikipagtulungan sa China. You're against communism, you're espousing democracy, nation building, dapat ubusin itong mga komunista. And yet, on the other hand, nakipag-partner naman yung foundation ninyo at saka yung network ninyo with the Chinese government-owned control. Sa ngayon, ipinasana ng komite ang isang resolusyon na hinihimok naman ng National Telecommunications Commission na suspindihin ang operasyon ng SMNI dahil sa mga nakikitang paglabag.